Ang Iglesia ni Cristo Church of Christ ay isa sa mga pinakamalaki at pinakamatatag na relihiyosong samahan sa Pilipinas na patuloy na lumalawak at lumalago sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabila ng kanilang mga proyekto, dedikasyon sa pananampalataya at di matatawarang pagkakaisa, hindi may kakaila na may mga sektor ng lipunan na nagpapahayag ng galit, kritisismo at maling pananaw laban sa Iglesia ni Cristo. Ang tanong, bakit nga ba may mga taong galit sa Iglesia ni Cristo? Sa likod ng pag-usbong ng kanilang pananampalataya at lumalawak na impluwensya, may mga kritisismo at paninira na nagmumula sa iba't ibang grupo at individual. Ang ulat na ito ay magsusuri sa mga dahilan ng galit na ito, pinag-uugatan ng mga negatibong pananaw at kung papaano nananatiling matatag ang Iglesia ni Cristo sa kabila ng mga pagsubok at paninira. Narito ang mga dahilan kung bakit maraming tao ang galit sa Iglesia ni Cristo. Una, matibay na paninindigan sa doktrina. Isa sa mga pangunahing dahilan ng galit ng ilang tao sa Iglesia ni Cristo ay ang matatag na paninindigan ng samahan sa kanilang mga doktrina. Mula noong may rehistro ni Ka Felix Y. Manalo noong 1914 sa pamahalaan ng Pilipinas ang simbahan, ipinahayag na ng Iglesia ni Cristo na sila ang tanging tunay at lehitimong iglesyang itinatag ni Cristo, alinsunod sa mga aral ng Biblia. Sa isang mundo kung saan laganap ang ideya na maraming daan patungo sa kaligtasan at malawak ang interpretasyon ng pananampalataya, itinuturing ng ilang kritiko na makitid ang pananaw ng Iglesia ni Cristo. Para sa kanila, ang eksklusibong paniniwala ng Iglesia ay sila lamang ang tunay at tila pagmamataas ito. Ngunit sa mga kaanib nito, ito ay simpleng pagsunod sa utos ng Diyos at paniniwala na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa tunay na iglesyang binabanggit sa Biblia. Para sa Iglesia ni Cristo, ang doktrina ay hindi maaaring ikompromiso. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng galit ng iba, hindi kailanman nanghina ang kanilang paninindigan. Ikalawa, pagkakaiba sa paniniwala sa ibang Kristiyanong sekta. Malaki ang pagkakaiba ng mga aral ng Iglesia ni Cristo sa mga aral ng Katolisismo at Protestantismo. Isa sa mga kontrobersyal na paniniwala ng INC ay ang kanilang pagtanggi sa Trinidad, isang pangunahing aral sa maraming Kristiyanong relihiyon. Sa halip, naniniwala ang INC na si Jesus ay tao, hindi Diyos, at ang Ama lamang ang tunay na Diyos. Narito naman ang mga kritika. Para sa mga Katoliko at iba pang Kristiyanong sekta, ang ganitong pananaw ay itinuturing na heresy o maling aral. Maraming relihiyoso ang hindi matanggap ang pagtutol ng INC sa pagdarasal sa mga santo at tribulto na para sa kanila ay bahagi ng Kristiyanong tradisyon. Ang malinaw na pagkakaibang ito sa paniniwala ay naging sanhi ng tensyon at galit, lalo na sa mga sektang Kristiyano na matagal nang naitatag. Ikatlo, disiplina sa pagkakaisa ng mga kaanib. Ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa kanilang pagkakaisa sa bawat aspeto ng kanilang pananampalataya. Mula sa sabay-sabay na pagdalo sa mga pagsamba, kolektibong pagboto tuwing halalan, at pagiging bahagi ng mga aktibidad ng Iglesia,
ang mga kaanib ng INC ay sumusunod sa pamamahala na kanilang itinuturing na itinalaga ng Diyos. Pagkakaisa sa halalan. Tuwing halalan, ang Iglesia ni Cristo ay bumoboto bilang isang nagkakaisang samahan batay sa rekomendasyon ng kanilang pamamahala. Sa pananaw ng iba, ito ay itinuturing na block voting na tila banta sa demokrasya. Ngunit para sa mga kaanib, ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pananaw ng ibang tao. Maraming politiko ang natatalo dahil sa pagkakaisang boto ng INC. Kaya may mga individual na nagkikimkim ng galit sa iglesia. Iniisip ng iba na ang ganitong uri ng pagkakaisa ay pakikialam sa politika, kahit na ang INC ay nananatiling hiwalay sa mga politikal na partido. Ika-4, maling impormasyon at paninira. Hindi mawawala ang mga maling impormasyon at paninirang puri laban sa Iglesia ni Cristo. Sa paglipas ng panahon, maraming lumabas na akusasyon na walang matibay na ebidensya laban sa Iglesia. May mga dokumentaryo, social posts at iba pang plataforma na ginagamit upang siraan ang Iglesia. Ito naman ang sanhi ng paninira. Una, inggit. Dahil sa lumalaking impluwensya at yaman ng Iglesia, may mga grupong naiinggit at naglalabas ng peking balita o fake news laban sa Iglesia. Ikalawa, kompetisyon. May mga sektang nararamdaman na nababawasan ng kanilang mga miyembro dahil sa paglipat ng mga tao sa Iglesia. Ikatlo, personal na sama ng loob. May mga individual na dating kaanib na natiwalag dahil sa mga pagsuway sa panuntunang moral at biblikal. O di kaya'y napatawan ng disiplina kaya bumaling sa paninira. Pag-usapan naman natin kung saan nagugat ang galit na ito. Una, lumalawak na impluwensya at paglago ng Iglesia. Sa loob ng mahigit 100 taon mula sa maliit na grupo sa Punta Santa Ana, Maynila, ang Iglesia ni Cristo ay lumago at nagtatag ng mga kapilya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang tagumpay na ito ay kinaiinisan ng iba, lalo na sa mga sektang Kristiyano na nawalan ng mga miyembro. Halimbawa, sa Pilipinas, ang Iglesia ay nakapagpatayo ng Philippine Arena, ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng kasipagan at disiplina ng kanilang mga miyembro na nagdulot ng inggit at kritisismo mula sa ibang sektor. Ikalawa, matibay na paninindigan sa moralidad. Ang Iglesia ni Cristo ay matatag sa kanilang paninindigan laban sa imoralidad, katiwalian, at iba pang masasamang gawain sa lipunan. Sa isang lipunang lumalaganap ang liberalismo at kalayaan sa lahat ng bagay, ang mga paninindigan ng Iglesia ay itinuturing ng iba na makaluma o konserbatibo. Sa kabila ng mga kritisismo at maling pananaw ng iba, ang Iglesia ni Cristo ay patuloy na lumalago at nananatiling matatag sa kanyang mga aral at pananampalataya. Ang pagkakaisa at dedikasyon ng mga kaanib ay patunay na ang kanilang pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos ay tunay na kanilang pangunahing layunin sa buhay. Kung ikaw ay naghahanap ng malinaw na kasagutan sa iyong mga katanungan patungkol sa pananampalataya at nais mong malaman ang katotohanan batay sa Biblia, bukas ang pintuan ng Iglesia ni Cristo para sa iyo. Hinihikayat namin kayo na bumisita sa pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo sa inyong lugar. Sa bawat pagsamba at pag-aaral ng mga salita ng Diyos, matutuklasan mo ang kapayapaan, pagkakaisa at espiritual na kalinawan na maaaring magbigay ng bagong direksyon sa iyong buhay. Ang aming mga ministro at mga manggagawa ay laging handang tumulong at sumagot sa inyong mga tanong patungkol sa aming pananampalataya. Hindi mo kailangang mag-atubili dahil lahat ay malugod na tinatanggap at pinakikitunguhan ng may pagmamahal at paggalang. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Halina at makinabang sa aming mga gawain at pagtitipon.
Magtanong, makinig at alamin ang katotohanan na maaaring magbigay liwanag sa iyong buhay. Bisitahin lamang ang pinakamalapit na kapilya ng Iglesia ni Cristo, ang tahanan ng tunay na pananampalataya.